Kawikaan chapter 6, verse 16 hanggang 19. So, tingnan natin sandali, no, yung Kawikaan chapter 6, verse 16 to 19. Kawikaan or Proverbs chapter 6, verse 16 hanggang verse 19. Kawikaan or Proverbs chapter 6, from verse 16 hanggang verse 19. Sinabi po dito, ang Panginoon ay namumuhi sa 6 na bagay. Oo, 7 sa kanya ay kasuklam-suklam. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala, pusong kumakatha ng masasamang plano, mga paang sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo, bulaang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan, at ang nag-aahasik sa magkakapatid ng kaguluhan. So dito po sa binasa, sinabi doon na may 7 bagay na kinapupuutan po ang Panginoon. Mga nabanggit doon ay pagmamataas, pagsisinungaling, pagpatay, masasamang pag-iisip, pagiging sabik sa paggawa ng kasamaan, pagbibigay ng maling testimony or maling patotoo, at yung paghahasik ng alitan sa mga tao. Now, kung papansinin niyo po dito sa binasa, isinama ng Diyos ang mga kasalanan tulad ng pagmamataas, paghahasik ng pagkakawatak-watak, sa kasalanan ng pagpatay. Kasama doon, no? Now, ganito rin ang ginawa po ni Pablo. Kung babasahin natin yung Romans chapter 1 at yung 2 Timothy chapter 3. Hindi na natin babasahin, pero kung bibigyan ko kayo ng ideya, doon po ay binanggit na binanggit ni Pablo ang mga kasalanan tulad ng kawalan ng utang na loob, pagsuway sa mga magulang, at kasama ng mga kasalanang iyon ay yung pagkapuot sa Diyos, kawalan ng habag na sa tao, at dagdag pa, no, ng halimbawa ay kung memorize nyo yung 10 kautusan, yung pag-iimbot or yung envy, no, ay nakahanay kasama ng mga kasalanang pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagpatay, even pangangalunya. Now, bakit ganon yung ating mapapansin? Lahat tayo ay sasanghayon na hindi magkakapantay-pantay ang bigat ng lahat ng kasalanan. Hindi po yan equal, no? May mga kasalanan na higit na mabigat kaysa sa ibang kasalanan. Gayunman, dapat tayong mag-ingat na huwag ituon ang ating pansin sa ilang kasalanan habang binabaliwala ang ibang kasalanan. Yes, may iba't ibang bigat ang kasalanan, pero hindi nararapat na ituon lamang natin ang ating sarili sa mga mabibigat na kasalanan at babaliwalain na yung mga hindi mabibigat na kasalanan. Yon ay yung dapat nating iwasan. Bakit? Bakit? Bakit kaya? Bakit dapat hindi natin yun gawin? Kasi po, ang bawat kasalanan ay nagdadala ng pagkakasala sa harapan ng Diyos. Kahit na ito ay seryoso, mabigat, o hindi mabigat, lahat ng iyon ay nagdadala ng pagkakasala sa harapan ng Diyos. Yun ang dahilan. That's why hindi dapat natin i-neglect yung ibang uri or mababang kasalanan. Di ba, pag pumatay ka ng tao, nagalit ka sa tao, bagaman sa kabanalan ng Diyos, pareho yung pagpatay. Pero alam natin na mas mabigat yung kumikitil talaga ng buhay kaysa sa nagagalit lang. But again, ulit at ulitin ko po, lahat ng iyon, pare-pareho lamang sila na nagdadala ng pagkakasala sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang iba ay gumagawa ng mabigat na kasalanan at ang iba naman ay hindi, pero lahat ay makasalanan at lahat ay nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. So, kung ganon,
hindi natin dapat balewalain ang anumang kasalanan. So, yun yung implication nun. Hindi dapat natin balewalain ang anumang kasalanan. Bagamat may mga kasalanang higit na mabigat kaysa sa iba, ang bawat kasalanan ay laban pa rin sa Diyos. Laban sa banal na Diyos at sa kanyang kautusan. Madalas nating iniisip na ang kasalanan ay mga maling bagay na ating ginagawa, di ba? Ngunit, nagkakasala rin tayo kapag hindi natin ginagawa kung ano man ang inuutos ng Diyos. So, yun po yung sin of omission at sin of commission. Kaya po sinasabi doon sa Westminster Shorter Catechism na ang kasalanan ay anumang paglabag sa kautusan ng Diyos o pagkukulang na sumunod dito. Kaya po ang series na ito na ating sisimulan, Commonly Tolerated Sins, ay magtuturo sa atin na maging seryoso sa kahit anumang kasalanan na ating magagawa. Ito man ay maliit sa ating paningin. Kaya po ang layunin ay maging aware tayo sa bawat ginagawa natin at desisyon na gagawin natin. So yun po yung aim. Bakit tayo nagsimula sa series na ito in our discipleship hour? So that ang bawat isa dito ay maging maingat sa mga kasalanang ginagawa or maging maingat sa desisyon kung gagawin niya ba ang kasalanang ito o hindi. Now, dagdag pa dyan, madalas nating mapansin ang kasalanan ng iba, no? Kaysa sa atin. Nakikita natin yung kasalanan ng iba habang hindi natin nakikita ang sarili nating kasalanan. Madali nating makita ang puwing sa mata ng ating kapwa, ngunit hindi nakikita ang troso sa sarili nating mata. Mga kapatid, sa halip na maging abala tayo sa pagtukoy ng kasalanan ng iba, mas dapat tayong mabahala sa sarili nating mga kasalanan. At alam niyo po ba, ito ay hindi man, bagaman ito ay hindi totoo sa lahat, pero most of the time, ito po ay totoo. Ang mga bagay na labis nating kinaiinisan sa ibang tao ay siya ring mga kasalanang hirap tayong pakawalan. Huh? So, ulitin ko. Kung minsan, ang mga bagay na labis nating kinaiinisan sa ibang tao ay siya ring mga kasalanang hirap tayong pakawalan. Kaya, ang nararapat na ating gawin ay hingin natin sa Diyos na ihayag ang mga kasalanang hindi pa natin nakikita sa ating sarili at lumapit tayo sa Kanya nang may pagpapakumbaba at pagsisisi na laging inaalala na ang Kanyang biyaya ay higit na dakila kaysa sa lahat ng ating mga kasalanan. Huwag po nating kakalimutan yung habag po ng Diyos, no? Pero, ngayon, meron po tayong around, ilan ba yun? Around 15? Medyo marami to. So, pero titingnan ko na matapos ito sa, hindi natin matatapos sa month na ito kasi last Sunday is dito sila Pastor Olan. Tingnan natin. Pero ngayon, may dalawa lang po muna tayong unang pag-uusapan. Ito yung mga commonly tolerated sins. Ibig sabihin, mga kasalanan na hindi natin, madalas nating hinahayaan o madalas hindi natin napapansin, no? Kaya ang una is isa ito sa mga napag-usapan na natin previously, yung ingratitude or yung hindi pagiging mapagpasalamat. Now, if you remember the text na ginamit natin nung inaral natin to, I remember that was when we went to Tipan ng Biyaya Community. I was asked to preach 1 Thessalonians 5:18 at nung bumalik tayo dito on January, pinagpatuloy natin yung about sa gratitude or pagpapasalamat. Now, in 1 Thessalonians 5:18, inutusan po ni Pablo ang mga mananampalataya na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos para sa mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Ibig sabihin po nito, ang pagiging mapagpasalamat ay hindi po optional para sa mga Kristiyano. At nawa, naririnig niyo po yun. Ulitin ko, ang pagiging mapagpasalamat ay hindi optional para sa mga Kristiyano. Nararapat itong maging karaniwan at palagi ang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo sa lahat ng bagay. Kaya kung titingnan natin ang Romans 1:21,
Sino dito nakakatanda ng context ng Romans 1? The context sa Romans 1 is that yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay sumamba sa Diyos-Diyosan dahil hindi nila pinasalamatan ng Diyos. No? Bagaman sa lahat ng tinatamasa nila. So doon sa Romans 1, specifically in verse 21, itinuro ni Pablo doon na ang kawalan ng pasasalamat ay kabiguang parangalan ng Diyos. Now, itong ingratitude or yung hindi pagiging mapagpasalamat is commonly tolerated sa atin kasi akala natin it has little effect on us. Pero ngayon, kung ating titingnan na maigi ang salita ng Diyos, ang kawalan ng pagpapasalamat ay kabiguang parangalan ng Diyos. Ganito kabigat ang hindi pagiging mapagpasalamat. Kaya kapag tayo ay hindi nagpapasalamat, namumuhay tayo na para bang tayo ang dahilan at pinagmulan ng lahat ng mga mabubuting bagay na mayroon tayo. No? Yun ang nagiging implication nun kapag tayo ay hindi nagiging mapagpasalamat. Namumuhay tayo na para bang tayo ang dahilan at pinagmulan ng lahat ng mabubuting bagay na mayroon tayo. Inaangkin natin ang papuri na para ay sa Diyos. Iniisip natin na ang lahat ay bunga lamang ng ating kakayanan at kasipagan. At minsan, iniisip natin na karapat, we deserve that. No, ako nagtrabaho nito, I deserve this one. Kaya minsan mahirap sa atin na magbigay. Mahirap sa atin na mag-offer. Why? I worked hard for this, 8 hours, 10 hours a day. Tapos ibibigay ko lang yung 1,000, 2,000 sa church. No? Hindi natin namamalayan, it is because hindi tayo nagiging mapagpasalamat sa Diyos. We think na sa atin nagmula yon. Kaya nga kami ni Jamie, sa tuwing nag-uusap kami about finances, lagi naming sinasabi na, for example, kailangan mag-give up ng classes para lang magawa yung gawain. Lagi namin inisip na, saan ba nagmula yung mga estudyante natin? Sino ba nagbibigay ng student sa atin? Saan ba nagmula yung knowledge na may internet? Saan ba nagmula yung trabaho natin? It comes from the Lord. O bakit hirap tayong ibigay ito? Pero 'di ba pag family outing, gala sa kaibigan, date sa mga date, okay lang mag day off. Pero pag may church activity, sorry, hindi ako makapag-day off. Okay? Di ba may mga ganung bagay po, no? That is a sign ng hindi pagiging mapagpasalamat ng isang mananampalataya. Pero alam niyo po ba, kapag ginagawa natin ito, inaagaw natin po ang kaluwalhatian at pasasalamat na tanging sa Diyos lamang nararapat. Kaya po ganun po kabigat ang kasalanang ito. Bagaman parang magaan lang sa atin tingnan, but at the very root, at the very heart of this sin is pag-agaw sa kaluwalhatian na ang Diyos lang ang nararapat. Ano nga ang chief end of man? Ano yung chief end? Ibig sabihin, ano yung layunin, pinakalayunin ng tao? To glorify God. Luwalhatian ng Diyos. Yun ang dahilan bakit nabuhay ka. Kung babalikan natin ang Genesis 1 and 2, the reason why God created you in His own image is for you to glorify Him. And being in gratitude, or mali yung English ko, yung ingratitude is nag-aalis, nagnanakaw ng glory na para sa Diyos. Kaya hindi ito madali, hindi ito magaan na kasalanan. Mabigat po ito mga kapatid. Pero nakakalungkot, commonly tolerated sin siya. Diba? Kung iisipin ng mabuti, no? Parang ginagawa natin ang ating mga sarili na Diyos. No, hindi lang ito pag-alis ng kaluwalhatian na para sa Diyos. Ito rin, ang pagiging hindi mapagpasalamat ay parang paggawa sa ating mga sarili na parang tayo ay Diyos. Dahil, tandaan nyo po, na ang Diyos ang nararapat ng lahat ng papuri at kaluwalhatian. Kaya muli,
Naway makita natin kung gaano kabigat ang kasalanan ng hindi pagiging mapagpasalamat kahit na maliit na bagay lamang ito sa ating paningin. Let us be serious po sa ganitong kaugalian. And dagdag pa dyan, hindi rin natin napaparangalan ng Diyos kapag kini-question natin ang kanyang karunungan. Kapag kini-question natin yung kabutihan niya dahil lamang hindi nangyayari ang buhay na ating gusto. For example, meron tayong mga expectations. And dahil doon, hindi nangyayari ang expectation natin, kine-question natin ang Diyos. Alam niyo po ba, dahil doon, anong nangyayari sa atin? Nagre-reklamo tayo. Lalo ba naman, kasi ganito kasi yung buhay ko, bakit kasi ako pinanganak sa ganitong pamilya? Parang ganun ba, no? Alam niyo po ba, kailangan nating malaman na ang pagrereklamo po ay konektado sa hindi pagiging mapagpasalamat. It is connected. Yung pagiging mareklamo, connected siya sa ingratitude or yung hindi pagiging mapagpasalamat. At kung tutuusin, maaari nating masabi na iyon po ang kabaliktaran nung nung pagiging mapagpasalamat is ang pagiging reklamador. At alam nyo ba na kapag palagi tayong nagrereklamo sa gitna ng mga paghihirap na naranasan natin, kumikilos tayo na para bang mas alam natin kesa sa Diyos kung ano ang pinakamabuting mangyari. So, ito po yung implication kapag nagrereklamo tayo. Parang mas alam natin kesa sa Diyos kung ano ang pinakamabuting mangyari. So again, it is connected to putting yourself as God. Tandaan po natin, ang kawalan ng pasasalamat sa panahon ng kahirapan ay parehong pagmamataas kapag hindi tayo nagpapasalamat sa panahon ng kasaganahan. Ganun po ka-equal yung bigat nun. Ulitin ko, ang kawalan ng pasasalamat sa panahon ng kahirapan ay parehong pagmamataas kapag hindi tayo nagpapasalamat sa panahon ng kasaganahan. Sa dalawang kalagayang ito, nabibigo tayong ibigay sa Diyos ang karangalan at kaluwalhatiang nararapat lamang sa Kanya. Ganon kabigat yon. Kaya po sa kabuuan, kapag tayo ay hindi mapagpasalamat, kumikilos tayo na para bang hindi mahalaga ang Diyos. Grabe, no? If we are not grateful, kumikilos tayo na para bang hindi mahalaga ang Diyos. Dahil dito ang kawalan ng pasasalamat ay hindi maliit na kasalanan. Dahil nabibigo nitong parangalan ang Diyos. Dagdag pa dyan, binabaliwala rin natin ang kanyang biyaya sa tuwing hindi tayo nagpapasalamat. No, isa pa sa dahilan, bakit seryoso ang hindi pagiging mapagpasalamat? Kasi kapag tayo ay nagiging ganon, binabaliwala natin ang biyaya ng Diyos. Ngayon ang tanong, paano nangyayari yun? Paano nababaliwala ang biyaya ng Diyos kapag hindi ako nagpapasalamat? Ganito ang nangyayari. Kapag hindi po tayo nagpapasalamat, napapawalang halaga nito ang kaligtasang natanggap natin at nagpapakita ito ng pagpapahalaga natin sa mga bagay na wala tayo kaysa sa pinakadakilang kaloob na mayroon na tayo kay Kristo. Kaya napapababa or nababaliwala ang biyaya kapag hindi tayo nagpapasalamat. Ulitin ko, bakit? Kasi mas nabibigyan nating halaga yung mga bagay na wala tayo kesa sa bagay or pinakadakilang bagay na meron na tayo kay Kristo. Naririnig niyo po yon? Kaya ganun po nababaliwala ang biyaya ng Diyos sa tuwing hindi tayo nagpapasalamat. Sa makatuwid po, sa halip na pahalagahan ng Panginoong Hesus ng higit kaysa sa lahat, hinahayaan nating ang ating mga hindi natutupad na hangarin ang pumalit sa kanyang nararapat na lugar sa ating puso. So, in simple terms, ang hindi pagiging mapagpasalamat ay mas nagbibigay ng halaga sa mga bagay na nandito sa mundo kesa sa Diyos na pinakadakilang biyaya na ipinagkaloob sa tao. Parang kanina, no, yung sa morning service, mas tinitingnan, mas binabalikan yung makamundong buhay or makamundong mga bagay.
Kaya po nawa ay nakikita na natin ngayon na bagaman maliit na bagay sa ating mga paningin ang hindi pagiging mapagpasalamat, ito ay may seryosong dulot laban po sa ating Panginoon. At ito ay hindi nararapat sa bawat mananampalataya dahil iyon mismo ang katangian ng mga hindi mananampalataya. And it's very clear sa Romans 1. No? Yung mga hindi mananampalataya, main katangian ng mga hindi mananampalataya is ang hindi pagiging mapagpasalamat. Kung papalistan nyo, ano yung mga top 5 characteristic ng unbeliever? Pasok doon ang hindi pagiging mapagpasalamat. So kung ikaw mananampalataya ka at hindi ka mapagpasalamat sa Diyos sa lahat ng nangyayari, bagaman ito ay maganda or hindi, isa yun sa bagay na dapat po nating i-confess at pagsisihan. Kasi hindi yun nararapat sa mga mananampalataya. Ngayon, sa pagpapatuloy, ang pangalawang kasalanan na ating pag-uusapan ay ang pagiging mainipin or impatience, no? Marami siguro sa atin ang nakakaramdam o nakapag-iisip na ang 24 hours ay kulang sa isang araw. Sino dito yung nag-iisip na ang 24 hours ay kulang? Naranasan nyo na ba yun? Na-feel nyo na ba yun? Ako, I felt that before, no? Bilis naman ng 24 hours, kulang yung oras, no? Napakabilis ng takbo ng buhay, kaya palagi nating iniisip na marami tayong kailangang gawin. Ang ganitong pakiramdam ay dapat magbigay sa atin ng ideya na kailangan tayong maging maingat sa ating mga priorities, no? Kasi nga, limited ang time. So, we have to set our priorities straight. Dapat maayos. Sapagkat hindi natin kayang gawin ang lahat. No? So, dapat yun yung nagiging implication nun. Ngunit, ang ganong uri ng pag-iisip or pakiramdam ay maaring magbunga sa atin ng kasalanan ng pagiging mainipin or impatience. Sinasabi natin sa ating sarili na kung mas bibilisan ko lang, no, yung aking trabaho, mas mahusay akong magmumultitask, magagawa ko ang lahat. Pero alam niyo po ba na sa paglipas ng panahon, yung ganong pag-iisip ay nagbibigay daan upang ang pagiging impatient ay unti-unting mag-ugat sa ating buhay. Kapag ganun tayo mag-isip, kapag gusto nating madaliin, pag gusto nating may ma-accomplish kaagad, no? That will result or magbubunga ito ng pagiging mainipin or impatient. Ang pagkainip ay isang kasalanang madalas rin nating binabaliwala bilang mga Kristiyano. Sa katunayan, may mga taong nag-iisip na ito ay isang mabuting katangian. Yung pagiging impatient daw, magandang katangian daw yun. Dahil ang taong mga mainipin daw ay mas productive or mas marami daw silang nagagawa. No? Lalo na sa mundo natin ngayon na ang takbo ng buhay ay napakabilis, maaaring magmukhang ang pagkainip ang susi sa tagumpay. Kasi gusto mo ma-achieve agad, no? Marami kang ma-achieve kaagad. Ngunit, hindi dahil nagdudulot ito ng mga resulta ay nangangahulugang ito ay nakakalugod sa Diyos. Yun yung dapat nating tingnan. It doesn't mean na marami kang nagagawa ay pleasing na siya sa Diyos. Kaya dapat nating seryosohin ang kasalanang ito. Ngayon ang tanong, paano ito nagiging kasalanan? No, paano nagiging kasalanan ang pagiging mainipin? Kailangan nating tandaan na ang pagkainip ay madalas na nagmumula sa pride. So, dito na natin titingnan, ano ba yung root ng pagiging impatient? Pride. For example, tagal na matapos ang preaching. Inip na inip ka na. Tagal na matapos yun, gusto ka matulog. Gusto ka matulog sa bahay. Root niyan is pride. Why? You don't see the need of the Word of God. Hindi mo nakikita yung sarili mo na higit kang nangangailangan sa Diyos. Kaya marami, walang drive o walang urge na matuto because of pride. They think na alam na nila ang lahat. They think na kaya na nilang gawin ang lahat.
And they think na marami na silang nalalaman. Alam niyo po, sa kaibuturan ng ating puso, nais nating mangyari ang lahat ayon sa sarili nating oras at plano. Yun ang ano nun, no? Yun yung root nun. We want everything na mangyari ayon sa sarili nating oras at sarili nating plano. Na para bang gusto nating ilagay ang ating sarili, again, sa lugar ng Diyos. So nakita niyo yung pagkakatulad nito sa pagiging mapagpasalamat. It replaces God in its place. Gusto nating ilagay ang ating sarili sa lugar na ang Diyos lang ang nararapat. Ngunit dapat nating tandaan na ang Diyos lamang ang may ganap na kontrol sa lahat ng bagay. Kaya isinasakatuparan ng Diyos ang lahat ng kanyang layunin sa tamang panahon na kanyang itinakda. Kaya kapag nagiging mainipin tayo, iyon ay dahil hindi tayo katulad ng Diyos. Ngunit madalas ay nais nating maging katulad niya sa ganung paraan na gusto natin mangyari kung ano yung desire natin. Kaya hindi natin dapat maliitin ang kasalanan ng pagiging mainipin sapagkat inilalantad nito ang pagmamataas na nasa ating puso. It reveals our pride. At sa makatuwid ay gaya ng hindi pagiging mapagpasalamat, kumikilos tayo na para bang tayo ay Diyos. So again, nakikita natin dito yung kabigatan ng kasalanang ito. Kaya hindi po dapat natin ito maliitin. Dagdag pa dyan, may isa pang dahilan kung bakit dapat nating seryosohin ang kasalanang ito. Another reason is, dahil po ang kabaliktaran nun, which is yung pagtsatsaga, yung pagiging patient, nakabaliktaran, di ba? Ng pagiging mainipin ay bunga ng banal na espiritu. Isa sa dahilan bakit kailangan nating seryosohin ang kasalanang pagiging impatient, kasi yung kabaliktaran nun, yung pagiging patient is the fruit of the Holy Spirit. So, ibig sabihin ng bawat tunay na Kristiyano ay, di ba, may banal na espiritu na nananahan sa kanya. Kaya po, yung pagiging patient or pagtitiis or yung pagtsatsaga ay dapat na patuloy na lumalago sa kanyang buhay. Hindi impatience, but pagiging patient ang lumalago. At dahil ito ay bunga ng Espiritu, hindi ito isang option lamang. Just like yung yung pagiging mapagpasalamat, hindi option po ang pagiging patient or pagiging matyaga. Dapat nakikita sa atin ang pagiging matyaga sa halip na ang pagiging mainipin. Kaya po dapat nating makita na ang pagbabaliwala sa ating pagiging mainipin ay para na ring pagtanggi sa gawa ng banal na espiritu sa ating buhay. So if we let yung impatience, no? Katulad noon ay parang binabaliwala natin ang paggawa or pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay. Pero tandaan po natin, bilang mga mananampalataya, dapat nating asahan na habang patuloy tayong binabago ng Diyos, lalo rin tayong magiging matiisin, lalo tayong magiging patient, at patuloy na magpapakita ng bunga ng Espiritu sa ating buhay. Kaya maaari nating masabi na ang pagiging mainipin ay maaaring maging isang bagay na dapat mag-udyok sa atin na tanungin ang ating mga sarili kung tayo ba ay may banal na espiritu. Kasi nga, di ba, ang kabaliktaran nun, which is patience, is the fruit of the Holy Spirit. So kapag lagi tayong mainipin, lagi tayong impatient, pwede nating tanungin nating sarili, may banal na espiritu ba ako? Bakit impatient ako lagi? Bakit wala yung patience sa akin? Lagi na lang akong nagagalit, na naiinis, no? Hindi natutuwa sa mga nangyayari. Bakit wala yung patience? Wala yung kahinahunan? Wala yung paghihintay? Bakit wala yung pagtsatsaga? Remember, that is the fruit of the Holy Spirit. That's why I am challenging you, if ever palagi na lang mainipin ang nakikita sa atin, ask yourselves, do you really have the Holy Spirit? At sa mas diretsahang tanong, ligtas ba ako? Bagaman, hindi iyon ang batayan ng kaligtasan,
Ang batayan ng kaligtasan natin ay si Kristo lamang. But remember, ang pagliligtas ng Diyos ay may bunga. I remember, di ba, Tito Arman, nakasama ko doon sa conference, di ba, sinabi ni Pastor Noel, ang Kristiyano, hindi pantay-pantay ang maturidad niyan or maturity niyan. May iba, konti yung bunga, yung iba, marami ang bunga. Pero hindi pwedeng walang bunga ang isang Kristiyano. Yun yung difference. Yes, may Christian na mahina, worldly, tulad ni Lot. Merong Christian na tulad ni Abraham or tulad ni Paul. Pero lahat sila may bunga. Magkakaiba lang. 'Di ba? 'Di ba may parable na yung isa yung ano yun, parable of talents na natatandaan niyo yung dalawa naging yung isa tinago niya lang, yung dalawa naging 5, yung 5 naging 10. 'Di ba iba-iba sila ng bunga? Pero lahat sila may bunga. Yung walang bunga, yun yung unbeliever. So ganun din sa atin. No? Bagaman yes, may mahina sa atin, may palaging nadadapa, may katulad ni Lot, pag babae, si Lota siya, pag lalaki si Lot siya. Pero ang Christian ay hindi pwedeng walang bunga. Ang Kristiyano, ang tunay na ligtas, may bunga yan. At dahil dito, dapat nating makita na isa itong kasalanang hindi dapat nating balewalain kahit na maliit lang ito na bagay sa ating mga paningin. So, dito po magtatapos ang ating first session sa commonly tolerated sin, ingratitude and impatience. Yan na. Sige po, with the remaining time,